marami kang inaalala, mas marami kang pinaglilingkuran, mas marami kang iniisip, pinapanalangin, pinaghahandaan. No? Eh okay na yun, kaysa naman sa walang anak. Di ba? Ano maganda? Pastor na walang member o pastor na maraming member? Ba naman maraming problema? Eh gusto ko ng pastor na maraming member. Hindi nga lang, marami rin problema. Di ba? Pag marami kang anak, marami kang problema. Bakit? Pag-aaralin mo lahat yun. Papakainin mo lahat yun. Aalagaan mo lahat yun. Susubaybayan mo lahat yun. Di ba? At hindi, ang anak, sabi nga ng Bible, ay hindi sa magulang, kundi ang magulang para sa anak. No? Kaya, ngayon, ang isang matinong anak naman, eh ba't hihintayin mo pang humingi ng tulong ang magulang mo para mo tulungan? Tulungan mo na. Pag alam mo naman na kailangan ng tulong yung magulang mo. Magulang mo yun eh. Ang tawag doon ay pagtanaw ng utang na loob. At sabi ng Bible, meron niyang blessing. No? Ang tawag po doon ay honor. You honor your parent. Kaya hindi mo kailangang puntahan ka ng magulang mo at para kahingan ng tulong. Kung alam mo naman na yung magulang mo nasa pangangailangan. Ikaw na pumunta. Di ba? Ang pastor, magulang yan. Magulang ng mga member sa Panginoon. No? Ngayon, kung ang pastor nyo ay nangangailangan, kailangan pa ba yung pastor nyo tumawag sa inyo? Dapat, nakita nyo may pangangailangan ng pastor nyo, kayo na mismo ang magkusang mag-alok ng tulong sang-ayon sa kanyang pangailangan. Ganoon naman po, no? Eh, wala naman taong hindi nangangailangan. Pero ang mga pastor, normally po yan, ang iniisip niyan, yung pangailangan ng kanyang kawan. Hindi na nga niya iniisip ang sarili niya. No? Para sa kanya, para sa pastor, ang sarili niya, baliwala yan. Problema sa sarili niya, hindi niya iniisip yan. Kahit may sakit yan, madalas yan, hindi niyo alam. Mamamatay na pala. Magulat na lang kayo, ay si pastor, maray na. Bakit? Hindi niyo alam. Kasi nga, hindi naman sasabihin sa inyo ng pastor niyo yan. No? Dapat, alamin niyo yan. No? Eh bakit? Kaya nakakalungkot sa panahon ngayon, kung kailan yung mayaman ng pastor, lalo yung mayaman sa sakit. Sabi niya, mas mayaman din sa sakit. Dapat mas mayaman ka, mas less ka sa karamdaman. Bakit po? Kasi kaya mo nang bilhin yung mga kailangan mong bilhin, di ba? Ay bakit nagiging masasakitin? Kung kailan nagkaroon ng pera, nagkaroon ng karangyaan, bakit nagkaroon? Kasi nga abuso. Abuso sa pagkain, abuso sa inumin, abuso sa ginagawa. Eh lalo ngayon, mayroong mga gadget, no? Mamadaling araw. Okay lang kung nag-aaral yung pastor ng salita ng Diyos, nagpiprepare ng message, napupuya. Eh hindi. Marami na rin pastor ngayon eh. Adik saan? Sa ML. Di ba? Ganun eh. Dapat. Pero sabi ng Bible, ang mga si Pablo ay marami siyang conflict. No? Sabi niya, yung conflict ko hindi sa akin sarili. Conflict ko para sa inyo. Ibig sabihin, burden. Maraming burden ng pastor para sa kanyang sa kanyang flock. Ano po? Kaya ang pastor dapat tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Amen? Okay. Pero alam niyo, meron akong pinusa. Ang lahat ng problema ay blessing in disguise. Kaya huwag niyo isipin, may problema ako, pastor, kaya ako hindi press. Mga kapatid, dapat may problema ka, dapat ikaw ay excited. Amen? Excited ka dahil may problema ka. Ano yung sabihin nun? Meron na namang gagawing miracle ang Diyos sa buhay mo. Pag wala kang problema, matakot ka. Pagkat walang miracle na gagawin ng Diyos sa buhay mo, wala kang problema. Pero kung may problema ka, may miracle ang Diyos na gustong gawin sa buhay mo. Kaya may problema ka. Kaya dapat, itingnan natin, biblical and God's perspective. Ang problema ay biyaya. Amen? Ang problema ay blessing. Huwag niyong tingnan na ang problema ay dagok. Pero pagka kayo gumawa ng kasalanan, papaluin kayo ng Diyos. So, hindi problema yun. Palo yun.
Blessing pa rin niya. Bakit? Tinutuwid ka ng Diyos eh. Sabi ng Bible, pinapalo ng Diyos ang kanyang minamahal. Okay? He rebuked those whom He loved. Okay po? Sabi nito, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the fullness, assurance of understanding, to the knowledge, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. Yan, nandito po yung Trinity agad, Napansin niyo po yung Trinity sa verse 2. Mystery of God, the Father, and Christ. Yung God dyan, yan yung Holy Spirit. Verse 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Okay, kay Jesus Christ nakatago ang lahat ng kayamanan, ng karunungan, at ng kaalaman. Okay, verse 4, and this I say, lest any man should beguile you with enticing words. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the Spirit, joying and beholding your order and steadfastness of your faith in Christ. Alam nyo, kahit hindi kayo nakikita ng pastor, dahil si Pablo nakakulong eh. Di ba? Nababalitaan naman niya yung inyong steadfastness. No? Ang inyong order, ng inyong pananampalataya sa Diyos. Masaya yung pastor na yan. Gusto niyo sumaya yung pastor? Dapat matatag kayo sa pananampalataya. Dapat order, nasa order ng salita ng Diyos ang inyong buhay. Ano ba? Ito ba? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Tinanggap niyo si Kristo, dapat lumakad kayo sang-ayon kay Kristo. Hindi sang-ayon sa bagay ng mundo ito. Sabi nga rito, verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kaya dapat rooted, grounded na kayo. Di ba? At ano pa? Rooted, grounded, meron pa isa doon. Yung kayo garden, ng salita ng Diyos. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily, and as ye complete in Him, which is the head of all principality and power. So kaya tayo, kung tutuusin, talagang wala na tayo dapat iniintindi sa buhay. Maglingkod na lang. Diba? Maglingkod na lang sa Panginoon, gawin ang kalooban ng Panginoon, sapagkat kumpleto naman tayo. Okay po? Okay. Kaya yung ating topic ay absolutely complete in Christ Jesus, or in Jesus Christ. Po? Yan pong ating text, 2 verse 10. So, una nating nakita po rito mga kapatid, no? Tayo po ay walang kulang. Hindi po kayo kulang-kulang. Complete. You are complete in Christ. Diba? Because the true in God dwells in Christ. And Christ, the Father and the Holy Spirit dwell in us. Dwells in us. Nasa atin ang Holy Spirit. Nasa atin si Kristo. Nasa atin ang Ama. Pero hindi tayo katulad ni Kristo, sapagkat si Kristo, the only begotten of God. Isabihin, siya lamang ang Diyos na nagkatawang tao. Tayo, hindi tayo nagkatawang tao. Tao talaga tayo. Di ba? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Tayo ay tao. No? At hindi tayo nagkatawang Diyos. Bagamat nasa atin ang Diyos. Sapagkat ang tanda na tayo sa Diyos at pag-aari ng Diyos ay ang Holy Spirit. Pangalawa, all the treasures of wisdom and knowledge hid in Christ. Diba? Nakatira ang buong kapuspusan ng Diyos kay Kristo, at si Kristo yung nasa puso natin through the Holy Spirit, at
lahat ng wisdom and knowledge ay na kay Kristo. So, saan ka pa? Pangatlo, ang nakita natin, Christ is the originator, giver, and supplier of all things. Kaya, mga kapatid, ewan ko, kailangan ba kayong mamroblema kung kayo ay kailangan magbayad ng kuryente? Dapat hindi kayo ng problema doon. Pastor, due date na wala pa kaming pambayad. Di manalangin ka. Pastor, dalangin ako ng dalangin. Baka naman binigay na sa iyo, ginastos mo. Ito kasi ang tao no? May utang. Pag nakahawak ng pera, pupunta ng mall, bibili ng kung ano-ano. Pag wala ng pera, ay may utang na pala ako wala na. Sabi ng Diyos, anak, binigyan na kita ng pambayad saan mo dinala? Kasi po, nadaan ako sa mall ba't inuna mo yung mall? Naubos tuloy. Di ba? Unahin mo yung utang mo. Pero bago ka magbigay ng utang, magbayad ng utang, unahin mo muna yung commitment mo sa Panginoon. Amen? Yung tithes mo, yung offering mo, yung first fruits mo. And then, kung meron ka pa ibang commitment sa Panginoon, unahin mo muna yon. Pag nakita ng Panginoon na ikaw ay inuuna mo ang kanyang gawain, uunahin ka rin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang naglalagay sa akin sa likuran, ay lalagay ko rin siya sa aking likuran. Ang naglalagay sa akin sa kanyang harapan, unahan, ay ilalagay ko rin siya sa aking unahan. Gusto nyo unahin kayo ng Diyos? Unahin nyo yung Diyos. Gusto nyo ihuli kayo ng Diyos? Ihuli nyo ang Diyos. Ganun lang po ang Diyos. Napakasimple lang. Hindi po siya komplikado. Ano po? Ang pang-apat na gusto kong makita nyo, eto. Yan. Ito na po yung huli. Ang sabi po rito, Christ is the author of our eternal salvation. Ano po? And our Savior. Hindi lamang siya ang author ng ating salvation, siya rin ang Savior. Apo? Kaya, Hebrews chapter 5 verse 9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Kapatid, si Kristo raw ang author. Ano yung author? Nagpanukala. At siya rin ang gumawa. Siya na ang nagpanukala, siya pa ang gumawa ng ating eternal. Kaya huwag kayo naniniwala sa mga nagsasabi na ang kaligtasan ay nawawala. Hindi sila ligtas, kaya nawawala. Ang totoo, wala silang kaligtasan. Bakit? Pinangako na ng Diyos eternal Meron ba eternal na nawawala? Hindi eternal yan, temporal. At kung nawawala ang kaligtasan mo, sino ba may hawak ng kaligtasan? Ikaw? Hindi po. Ang may hawak ng kaligtasan natin ay si Kristo. Amen? Tingnan niyo po yung John chapter 10. Mababasa niyo po dyan na ang ating kaligtasan ay hindi po tayo ang may hawak. Ang may hawak sa atin ay ang Diyos. Hindi tayo nakakapit sa Diyos. Sa pananampalataya lang yun. Nung kumapit tayo, nung nanampalataya tayo kay Kristo, kumapit tayo sa Diyos. At nung kumapit tayo sa Diyos, hinawakan na tayo ng Diyos. At nung hinawakan na tayo ng Diyos, hindi na tayo niya kailanman bibitawad pa. Kaya kapag sinabi niyo nawawala ang kaligtasan niyo, hindi ako naniniwala ang ligtas ka. Kaya nawawala ang kaligtasan mo. Kaya dapat kang maligtas. Bakit? May turo sila. Pag nahiwalay ka, hindi na raw uli pwedeng ibalik. Hindi na pala pwedeng ibalik Maging sa pagsisisi. Sabi, nawala kaligtasan mo, ano gagawin mo para maligtas? Magsisi. Sabi na nga ng Bible hindi ka na rin pwedeng baguhin maging ng pagsisisi. Di wala na. Yung ginagamit nilang talata sa ano yata yan? Sa 2 Corinthians chapter 8 yata yan, na nawawala ang kaligtasan. Kahit pala magsisi ka, hindi na rin pwede. Hindi. Pagka pala nawala mo kaligtasan mo, hindi mo na pala mababawi. Sabi yung iba, kasi baka daw makatalon. Kasi pag nagsumasamba kayo, tumatalon kayo. Yun, nalalaglag tuloy yun.
lundagan kayo na lundagan, sayawan kayo na sayaw, kaya na magtuloy kayo. So, subukan nyo. Paano nyo, kung kayo ay Kristiyano, kayo ay part ng body of Christ, paano nawawala ang part ng body nyo? Tumalon? Lumipad? Lumundag? Paano nawawala ang part ng body nyo? Pagka pinutol o naputol. Diba? Nakakabit ka eh. Eh di tatagayin mo ang kamay, kung ikaw ang daliri ni Kristo, tatagayin yung daliri mo para mawala ka. Diba? Eh di, si Kristo kulang-kulang. Bakit? Eh, naputol ang daliri. Eh, ikaw pala yung daliri. Naputol ka. Eh di, pagdating sa langit, kulang na isang daliri si Kristo. Dahil, o kaya, ikaw yung kuko. Ikaw yung kuko doon sa paa, sa pinakamaliit na paa, na daliri sa paa. Lumundag ka, nawala ng kuko. Sabi mo, ang katawan ni Kristo kulang ng kuko. Eh, hindi siya perfecto. Hindi siya kompleto. Kaya mali po ang nawawala ang kaligtasan. Hindi po sa Diyos yan. Hindi po turo ng Bible yan. Sapagkat ang turo ng Diyos at ang turo ng Bible, ang kaligtasan eternal, forever. Amen? At hindi po kayo may hawak niyan. Si Kristo may hawak ng ating kaligtasan. Si Kristo at ang Ama ang may hawak. At ang Holy Spirit na nakatira sa inyo, kahit na nasa libingan na kayo, kasama nyo sa libingan. Sapagkat the same Holy Spirit, who raised Jesus from the dead, will also will make you alive pagdating po ng resurrection morning. Kaya ang Holy Spirit, once na nasa tao, forever and ever na yun. Hindi na siya aalis hanggang sa libingan mo, hanggang sa mabuhay ka maguli. Sapagkat yan ang seal of our salvation. At ang sabi po ng Romans chapter 8, ang walang Espiritu ni Kristo, hindi siya Diyos. I think verse 9 yan na yan. So, sabi, mga kapatid, si Kristo, ang author and Savior, the author of our eternal salvation and also our Savior. Isabi po ng author, Aitos. Yan po ang ibig sabihin niya sa Greek, causative, no? Ibig sabihin, siya po ang nagpasimula. Yan. Kumbaga sa gumawa ng aklat, siya ikaw yung sumulat. Ano? One that originates or creates something. Source. So ikaw yung source. So ang si Kristo, ang Diyos, ang source ng ating salvation. Hindi po tayo. Hindi po tayo. Number one, gusto po makita nyo, Christ is the author of our eternal salvation and our Savior. God Himself is our Redeemer, Savior. Amen? God Himself is our Redeemer, Savior. Tingnan niyo po, Isaiah 43:1. But now, the saith the Lord, that created thee, O Jacob. Bagamat ang tinutukoy doon ay Israel. Jacob, ang kanyang pangalan, pero pinalitan ng Diyos ng pangalang Israel. Kasi ang ibig sabihin daw ng Jacob ay tuso. Tawag doon, deceiver. Jacob means deceiver. Dinisin niya si Esau, no? Pinalitan ng Israel. Kaya si Israel, si Jacob. At ang ibig sabihin ng Israel ay great nation. Kaya ang Israel, great nation yan. Pangalan niya ni Jacob. Kaya ang Kristyano, may bago kayong pangalan sa langit. Okay, ang pangalan ko ngayon, Alex. Sa langit, hindi ko alam kung ano pangalan ko. Meron akong pangalan doon. Mga langit na pangalan. At hindi ko naman alam ang meaning ng Alex, no? Ang alam ko lang, sumigat yung pangalang Alex sa panahon ni Alexander the Great. The Great Conqueror. Diba? Ayan po yan, ha? Ngayon, ang sabi po rito, sabi, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Ayan na. And Jacob, Israel, isa po yan. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by my name.
by thy name, thou art mine. Sabi ng Bible, aking kang tinubos, O Jacob, O Israel. Napa? Verse 3, for I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. Di ba? The Holy One of Israel, thy Savior. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Verse 11, even I, am the Lord, and beside me, there is no Savior. Amen? Kaya magpasalamat po tayo. Hindi po ako yung Savior ninyo. Hindi po si PBBM, President Bongbong Marcos. Hindi po siya, ano? Again, maraming umaasa kay Bongbong Marcos, no? Na maibabalik na yung yaman ng mga ginto sa Pilipinas, makukuha na yung gaganda na ang ating bansa, yayaman na tayo, ganto-ganto rin. Mga kapatid, huwag yung asahan yun. Tao lang yan eh. Tao lang yan, pwede magbago yan. At baka mamaya, ma-influensyahan pa yan ng kanyang mga kabinete na imbis na masunod yung kanyang yung plano na gusto niya mangyari ayon sa plano ng tatay niya, baka magbago. Di ba? Ilan na yung kabinete niya nag-resign? O bakit nagre-resign? Maraming issue. Di ba? Huwag na natin magkano na issue na yun. Basta isabihin, kaya may nagre-resign, may tinatanggal kasi may mga anomaly. O, hindi ko lang alam kung anomaly nung nag-resign o anomaly nung nagpa-resign. Pero meron mga balita. Makinig na lang kayo. Pero isa mga kapatid, huwag niyong asahan ang presidente na gaganda ang buhay natin dahil siya ay sinasabing may-ari ng ginto na tonelada na naka-freeze sa mga bangko na ngayon ay pwede nang ma-withdraw ang mga tubo. Oh. Huwag pa rin yun. Bakit? Sapagkat mas mayaman ang Diyos kaysa kay BBM. Amen? Sabi ka ng Diyos, akin ang lahat ng ginto. Akin ang lahat ng pilak. Pwede sa Diyos din pala yan. Bakit kay BBM ka nakatingin? Ba? Akin lahat ng isda sa tubig. Akin ang lahat ng puno sa gubat. Diba? Akin ang lahat ng hayop sa kagubatan. Sa Diyos pala yan. Kaya huwag kang umasa sa tao. Huwag kang umasa sa pangako. Lalo na ng mga politiko. Sabi ng mga politiko daw, nangako na nga ako tutuparin ko pa. Di ba? Alam mo, meron akong politikong kausap bago mag-eleksyon at nung during campaign. Ngayon, hindi ko na makausap. Pinuntahan mo isang araw, wala pa rin. Hindi rin ako ginakontak na ng sekretary. Mantalang nag-usap na kami ng sekretary. Nanalo na kasi. Kaya kung minsan, kaya pagka politiko, salamat kung manalo siya. Pero huwag nyo asahan ng politiko na yan. Umasa tayo sa Diyos. Amen? Katulad dito, sabi dito, the Holy One of Israel, thy Savior. Diba? Sabi niya, beside me, there is no Savior, saith the Lord. Verse 14, thus saith the Lord, your Redeemer. Diba? Your Redeemer, the Holy One of Israel. Mamaya makikita nyo, yung the Holy One of Israel. For your sake, I have sent to Babylon, and have brought down all their nobles, and the Chaldeans, whose cry is in the ships, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Dami, no? Savior, Creator, Holy One, Holy One of Israel, Creator of Israel, King. Ano pa? Dapat pa ba tayong mamroblema kung tayo walang pakain? Alam nyo, noong panahon na nagugutom kami, noong ako binata, nung bago pa lang kami ni Mrs., nalilit na yung mga bata,
Talaga na ma-struggle ako. Grabe. Talaga nag-iisip ako, Panginoon, magnegosyo na lang ako, magtrabaho na lang ako, susuportahan ko na lang yung pastor. Di ba? Sige po, 90% ng income ko, bibigay ko. 90% ba? Hindi po 10%. 90%. Sabi ko, Panginoon, 90% ibibigay ko po sa gawain. Wag lang ako magpastor. Eh, nakita ko kasi ang buhay ng mga pastor eh. Pero marami namang pastor na kayayaman. Oh, marami naman eh. Pero nakakita ko, yung mayayamang pastor, alam mo kung ano mga sakit? High blood. Sakit mayaman daw yan eh, high blood. Mataas ang uric acid. Ang masama, diabetic. Diabetic. Ang biyaya ng Panginoon sa akin, wala sa akin lahat yan. Hindi po ako mataas ang uric acid. Wala po ako arthritis. May muscle pain ako dahil nga trabaho ng trabaho eh. Pangalawa, hindi po ako high blood. Po, hindi rin po mataas ang aking blood sugar o yung aking creatinine. Normal na normal. Wala po akong vitamins. Mamisa-misa lang. No? Pero madalas, ang vitamina ko, ang maintenance ko, talbos ng kamote, talbos ng kangkong, binigyan kami ni Brother John Paul, isang malaking plastic bag ng talbos ng kangkong. Hanggang ngayon, nandun pa. Di pa namin nauubos. Nag-adobo kami ng kangkong. Ano pa? Lagyan namin sa mga ulam. Bakit? Sapagkat naniniwala ako, dahil nabasa ko sa mga aklat na mga professional, mga matatalinong mga doktor, mga scientist, na mga gulay, prutas, mga halaman ay number 1 gamot. Sapagkat sabi ng mga professional, kapag kulang ka sa vitamina, may sakit ka, magkakasakit ka. Bakit gusto kong kulangin ako sa vitamina? Wala naman akong pambiling vitamina na nakakapsula, nakatableta. Kumain ako ng vitamina, kaya lang yung lasa, kung minsan, hindi mo gusto. Katulad ng ampalaya, mabait. Hindi mo ba? Katulad ng tiyesa. Alam niyo, tiyesa, hanggang ngayon hindi ko magustuhan. Pero kinakain ko. Hindi ko gusto lasa, pero kinakain ko. At least yung ampalaya, nai-enjoy ko yung lasa ng ampalaya. Yung pait ng ampalaya, mas mapait, mas gusto ko. Pero hindi ko na-enjoy yung lasa ng sili. Ang hangin. Tsaka yung paminta, hindi ko na-enjoy yung... Pero kumakain ako ng sili. Lalo yung berde. Inuubos ko yung sili, 2, 3. Kaya kong kumain ng 3 sa isang kainan ko lang. No? Yun. Kamyas. Ayoko po ng kamyas. Pagka ako kumakain ng kamyas, yung mukha ko talaga namang nagkakalukot-lukot. Pero kumakain ako ng kamyas. Ang daming pagkain na ayaw ko kainin, na hindi ko gusto ang lasa. Pero bakit ko kinakain? Sapagkat napag-aralan ko sa mga libro ng mga dalubhasa ng mundong ito na ang mga halamang yan ay source ng pagkain ng vitamina at source ng medisina. Bakit ngayon? Yung mga pastor na yumayaman, madalas nakikita nyo ang picture. Saan naka-picture? Jollibee. Ano pa? McDo. Ano pa? Kami, makikita yung mga picture namin kung saan-saan, di ba? May kainan. Hindi po Jollibee yun, hindi po McDo yun, hindi po ano yun. Katulad kagabi, kainan. Nandun sa kamag-anak ni John Paul. Bible study yun. Noong isang araw, nagturo kami dyan sa mga bilanggo. Dumiretso kami ng DB Mart. Ba't po kami nagpunta? May pera ba kami? Wala. Nagtanong lang kami nung lapel kung meron. Kapagkat ang hirap pong magturo. Sabi ng misis ko, ang hina. Malakas na boses ko, sumisigaw na ako ang hina pa rin daw. Kailangan ko talaga ng lapel. Meron tig pa 500, may tig 700, may tig 1,800. Sabi ko, pili mo kayo medyo nasa gitna ni 700. Yun ang pinapahanap ko sa kanya. Kasi tig pa 500, sila agad eh.
Yung 1,008, matibay, pero ang mahal. Sabi ko, bili mo ko yung nasa gitna, yung 700. Nagpunta kami doon. Wala na raw. Sa ano lang ba yun, sa mga Shopee. Doon ka na lang daw order. O, ginawa namin ng misis doon. Ginawa namin, nagpicture na lang. Di ba? Good yun. Picture po, wala kami binili doon, wala kami kinain doon. Wala kami pera eh. O, ba't wala kayong cake? Eh, wala nga kami pambili cake eh. Eh, ba't pastor, nag-cake kayo? Di ba, may mga birthday lang naman tayo, may cake tayo, di ba? Pag wala naman birthday, wala naman tayong cake eh. Kasi nga, mataas yan sa sugar eh, di ba? So, sabi mo kapatid, alam nyo, ina-appreciate ko na ako'y pinanganak ng mahirap. Bakit po? Siguro kung ako'y pinanganak ng may kaya, baka marami na akong sakit. Ang isa kong ka-classmate, mas bata sa akin, 50 years old, mayaman siya, bata pa, kalilibing lang po. Last week yata. Classmate ko ng elementary. Alam niyo po sakit niya? Diabetes. Diabetes po. Siya ay dinadialysis. Teacher po yun. Kaya, pinanganak kang mahirap, pasalamatan mo ang Diyos. Pinanganak kang mahirap. Baka siguro kung pinanganak kang mayaman, baka hindi ka humaba buhay. Patay ka na maaga pa. Bakit? Eh, kaya mong bilhin lahat eh. Ha? Kaya mong puntahan lahat ng mga masasarap na pagkainan na kainan eh. Pero madalas, ang tao, huli niya nang kinukonsider yung kanyang health condition. Dapat mga kapatid, ang motto ng tao, cleanliness is next to godliness. Tama naman po yan. Pero sa akin, kulang. Sabi ko sa mga bilanggo din, cleanliness with healthiness next to godliness. Di ba? Ano sabi ni Pablo kay Gaius? Gaius! Hindi ka lang dapat prosperous sa iyong spiritual. Dapat maging sa iyong kalusugan. Di ba? Ang mga pastor, napaka-prosperous sa health nila eh, spiritual. Oo. Pero, bata pa, may sakit na. Bata pa, high blood na. Bata pa, ang taas ng uric acid. Bata pa, ang dami ng problema. Eh bakit po? Kasi misuse of God's blessing. Binigyan ka ng Diyos ng blessing. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo kami na bawat 5 centimos o every single centavo ay ma-maximize namin sa gawain ninyo. Makakabili pa ba ngayon ng 1 centavo? May mabibili pa po ba ang 1 centavo ngayon? Wala na. Nung panahon namin ni Nana Celia, 1 centimo makakabili ka pa ng candy, lollipop na yan, no? Sa inyo ba? Ang 1 centavo, nakakabili pa po ba kayo lollipop na? Hindi na. Di ba? 5 centimos. No, ako nagkaisip, ang lollipop ay 5 centimos. 5 centavos, isang lollipop. No, ako nagkaisip, ha? Pinanganak ako 1970. Eh, ngayon, ano mabibili ng 1 centavo? Wala. Pero sabi ng Panginoon, tulungan mo kami to maximize every single centavo of your blessing. Kaya ako hindi po basta-basta bumibili ng gamit, ng pagkain. Pinag-iisipan ko muna yan. Vitamina, hindi po ako basta-basta bumibili yan. Pinag-iisipan ko muna, tama ba yan? Makatutulong ba yan? Eh, hindi karamihan ng mga may pera ngayon. Wala sila pa kailangan. Makatira pa nga nila. May gamot naman eh. Di ba? May gamot naman eh. Di pagka inatake ka, hindi ka ng gamot. Sabi nga ng kasabihan ng mga yung pag-iwas ay mas maigi kaysa ikaw ay gumaling. Ano yan? Prevention. Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Eh, gusto niyo bang maranasan mo nung may sakit? Tsaka kayo iiwas? Mga kapatid, huwag yun ang danasin. Amen? Huwag yun ang danasin maging diabetic.
Tsaka kayo iiwas. Diba? Huwag nyo nang danasin na magkaroon kayo ng sakit sa baga. Tsaka kayo titigil sa bisyo. Di ba ba? Huwag nyo nang pangarapin yun. Hanggat maaari, iwasan nyo na. Sapagkat ang Diyos ay nagtuturo ng kalusugan. Kaya nga Israelita, meron silang pagkain pinagbawal ng Diyos eh. Sapagkat ang Diyos ay after good health. Kaya kung hindi ka after good health, sorry na lang. Ayaw ng Panginoon yan. Gusto ng Panginoon, healthy ang iyong spirit, healthy ang iyong soul, healthy ang iyong body. Di ba? At pagka healthy ang soul, spirit, and body, baka sabihin ng Diyos, gagawin ko ng healthy ang iyong bulsa. Ano yun? Marami. Bakit? Wala kang binabayarang gamot, wala kang binabayarang hospital, wala kang binabayarang doktor. Di ba? Wala eh. Libre lahat. Ang Diyos ang gumagawa. Okay po? So, sabi po rito, Isaiah 45:21. Yan po sabi rito, tell ye, and bring the near. Yea, let them take counsel together, who have declared this from ancient time, who have told it from that time. Have not I the Lord, and there is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Mga kapatid, wala raw ibang Diyos maliban sa Kanya. At walang ibang tagapagligtas maliban sa Kanya. Kaya, isa lang ang ating tagapagligtas. The author and our Savior, which is the Lord, which is God. Apo? Sa Acts, chapter 4, verse 12 and 10, sabi ng 12 muna, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Wala raw binigay sa silong ng langit na pangalan na ating ikaliligtas. Meron lang kung isang pangalan na binigay ang Diyos para tayo maligtas. And anong pangalan yun? Verse 10, be it known unto you all, and to all the people of Israel, by the name of Jesus Christ of Nazareth. Mga kapatid, Jesus Christ of Nazareth, wala pong ibang pinadala ang Ama sa mundong ito to be our Savior, kundi si Kristo lang, ang Panginoon lang. Kaya po, isa lang ang tagapagligtas, hindi po relihiyon. Bagamat sa ibang grupo, kinikilala lang si Kristo as prophet. Opo, sapagkat sinabi ng Bible, siya'y propeta. Sinabi ni Kristo yun, siya'y propeta. At sabi naman ni Kristo, mas higit pa sa propeta. Amen? Bagamat siya'y propeta, pero sabi niya, higit pa sa mga propeta. Kaya, si Kristo is more than a prophet. More than a prophet. Sabi po rito, in the name, by the name of Jesus Christ of Nazareth, no? Maliligtas ang bawat tao na sumasampalataya kay Kristo. Apo? Jude 1:25. To the only wise God, our Savior. And who is our Savior? Jesus Christ. The Lord. The God of Jacob. The God of Israel. Di ba ba? The only wise God. The Savior, Jesus Christ. Sabi dito, verse 25, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Ibigay natin sa Kanya po ang glory. Ibigay natin sa Kanya ang majesty. Ano po? Kapagkat siya lamang ang ating tagapagligtas. Okay? God is a founder of Israel nation. Tingnan niyo po. Sabi ng verse 1, na po, dito sa binanggit natin kanina, sa Isaiah, ang sabi po dyan, but now
Thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and that He formed thee, O Israel. Tinatag ng Diyos ang bansang Israel. Ang Israel, pangalan niyan ni Jacob. Ang nagbigay ng pangalan niyan ay ang Diyos mismo. Ang Jacob ay ibinigay ng pangalan ng kanyang nanay at tatay. Si Isaac at saka si Rebecca. Tama? Si Rebecca. Sila ang may bigay ng pangalan Jacob. At ang Jacob means deceiver. Dira na. Ano pangalan ng anak mo? Manlilim lang. Swingler. Ang pangalan ng anak ko, Swingler. Ganito naman ang pangalan ng anak mo? Swingler? Buti pa swingly, no? Ano yung pangalan? Swingler eh. Manlilim lang. Deceiver. Manloloko. Yun po ang pangalan Jacob. Kaya pag ang pangalan ni Jacob, at pag naiintindihan mo yun, ang ibig sabihin nun, manloloko ka. Alam mo ang pangalan Jeshurun? Napakagandang pangalan niya. The one who is riding ang isang sumasakay sa kabayo. Kaya ang Jeshurun po ay napakagandang pangalan sa Bible. Ito. Kaya lang, meron Jeshurun din sa Bible na rebelde. Di ba? Meron din Jeshurun na pangalan na rebelde sa Bible. Pero ang meaning po ng Jeshurun ay napakaganda. Ito. Kaya, may mga meaning yan. So, Jacob means ay deceiver. Pero Israel, ang ibig sabihin po ng Israel ay great nation. Great nation. Israel. Hindi po ibig sabihin ng Israel. Aba, sabi ng Bible, the founder of Israel is God. Aba? Pangalawa, God is the Redeemer of His creation. Hindi lamang siya ang founder ng great nation, siya po ang Redeemer ng lahat ng kanyang nilikha. Opo, tingnan niyo po sa verse number 1, doon sa binasa natin, sa Isaiah 43:1. Ang sabi diyan, but now, diba? Fear not, sabi diyan, no? For I have redeemed thee. I have called thee by my name. Thou art mine. Tinawag ka sa pangalan ko. Ikaw ay akin. Anong pangalan? Israel. Diba? Kaya, ang sabi ng Diyos, sa akin ka. At, by the way, mga kapatid, sang-ayon po sa Bible, sa Galatians, lahat ng nanampalataya kay Kristo ay anak ni Israel. Anak ni Isaac. No? At si Isaac, anak ni Jacob. Ni Abraham. Kaya lahat ng Kristyano, no, spiritually, kayo ang Israel. Kayo yung Israel na tinutukoy ng Bible. Spiritual Israel tayo. Sapagkat physically, hindi po tayo Israelita. Ano po tayo? Pagano, heathen, Griego, Gentiles. Pero but it is our spiritual being. We are an Israelites. We are the people of God. We are God created us. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 11. Verse 10. Tingnan niyo po. Ephesians 2:10. Created in Christ Jesus. Di ba? Nilikha kayo kay Kristo Jesus. Yan po yung Ephesians chapter 2 verse 10. Kaya, hindi po tayo sa demonyo. Amen? Hindi po kayo kay Satanas. Hindi kayo kay BBM. Di ba?
Hindi tayo kay Mayor ano? Ang pangalan lang si Mayor. Omeng. Diba? Kanino kayo? Sa Diyos. Ephesians 2:10. Sabi niyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Created, sabi niyon, sabi yan, created in Christ Jesus unto good works. Kaya tayo po ang gumagawa ng good works. At tayo po ay nilikha para kay Kristo. Okay, sabi po rito, God is the Redeemer of His creation. So, niligtas po tayo ng Diyos. Nilikha niya tayo at niligtas tayo. Pangatlo, God is the Holy One of Israel. Tingnan niyo po yung verse 3 ng Isaiah 43:3. For I am the Lord, the Holy One of Israel. Mga kapatid, siya daw po yung Holy One of Israel, thy Savior. Sabi dyan, verse 11, even I, am the Lord. Beside me, there is no Savior. So the Holy One of Israel is our Savior. And the Holy One of Israel is the Lord God. Ang sabi po dyan, sabi po ng Isaiah, verse 14, sabi dyan, thus saith the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. Ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Verse 15, for your sake I have sent to Babylon, and I have brought down all the nobles, and the Chaldeans whose cries in the ship, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Mga kapatid, ang nag-iisang banal. Hindi naman po tayo banal Ano, akala di ba banal tayo? Hindi po. Ang tawag po sa atin ay sinner by choice and by birth. We are sinners by birth and by choice. Kaya hindi niyo pwede sabihin, ako banal ako. Mga kapatid, pag sinabi mong banal ka, nagkakasala ka na. Hindi ba, Pastor, pinabanal tayo? Oo, pinabanal tayo, pero hindi tayo banal. Tayo lang ay ginawang banal. Amen? Hindi tayo banal, pero pinabanal tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo nung tayo nanampalataya. Pero hindi talaga tayo banal. Tayo po'y makasalanan. Tayo po ay marumi. Pero tayo po'y nilinis lang. Pero si Kristo, ang Diyos, wala po siyang kasalanan. Kaya hindi po siya pinabanal. Siya po'y banal. Amen? Tayo, pinabanal lang. Ang Diyos, banal. At ang nagpapabanal sa atin, ang Diyos na ating sinampalatayanan, yung kanyang sinugo. Sino po yun? Si Jesucristo. Okay, dililinaw lang po natin. Ano ho? Baka kasi maging malabo. Ang sabi po rito sa New Testament, tingnan niyo po, the Holy One and the just. Tingnan niyo, Acts 3:13 to 14. The God of Abraham and of Isaac. Ano yan? The God of Abraham and of Isaac and of Jacob. And who is Jacob? Israel. The God of our fathers hath glorified His Son, Jesus, whom He delivered up and denied Him in the presence of Pilate when He was determined to let Him go. But ye denied the Holy One and the just, and desired murderer to be granted unto you. The Holy One and the just. Sino po yung tinutukoy? The Holy One and the just. Yung po tinutukoy sa 13. Sino po yung tinutukoy sa 13? The Lord Jesus Christ. Di ba? The Holy One of Israel. The Holy One of Jacob. The Holy One of God.
Ang sabi po rito, the Holy One and the Just, the Lord Jesus Christ. Ang sabi po yan ng 14. Kaya, si Kristo po, sa New Testament, ang nag-iisang banal ng Jacob, nag-iisang banal ng Israel, nag-iisang banal at matuwid ng Diyos. At si Kristo po ang ating tagapagligtas. Tingnan niyo po, the Holy One of God, Mark 1:24, saying, let us alone. What have ye to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Binanggit ang pangalan. At art thou come to destroy us? I know thee. Sino nagsasabi niyan? The devil. I know thee. Thou art the Holy One of God. Mga kapatid, ultimo ang diablo, kinikilala si Kristo. Ang tao, ayaw kilalanin si Kristo. The Holy One of Israel, the Holy One of Jacob, the Holy One of God. Kaya mapalad tayo because God revealed to us the truth, nothing but the truth. Amen? Mapalad tayo. Sabi diyan, Isaiah 45:15, verily, thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Savior. Di ba? Yan yung Holy One of God na yan. Yan yung po ang ating Savior. The Holy One of Israel. Acts 13:22 hanggang 23. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Na? Si David, ang taong malapit sa puso ng Diyos. Si David, babaero. Maraming asawa yan. Si David, killer. Maraming pinatay na kaawa yan. Ang masama, pinatay niya yung loyal na tao niya, si Uriah. Di ba? Pinatay niya si Uriah. Yung kanya mandirigma na napakatapat sa kanya, napakatapat sa Israel, napakatapat sa Diyos, pinapatay niya. Kaya killer si David. Hindi lang ng kanyang kaaway, killer ng kanyang tao, ng kanyang loyal. Pero sabi ng Bible, si David ay malapit sa puso ng Diyos. Bakit? Kapag si David, pag nalaman niya kasalanan niya, nagsisisi siya at hindi niya na inuulit. Diba? Kaya pag nag-asala ka, magsisi ka at huwag mo na ulitin. Ikaw ay magiging katulad ni David, a man after God's own heart. 23, tingnan niyo. Ito maganda, 23. Of this man's seed. Sino yun? Si David, di ba? Man's seed. Sabihin, si David yan. Yung man yan. Yung seed. Sino naman yung seed? Na tinutuo dyan. Hath God, according to His promise, raised unto Israel a Savior, Jesus. Amen? Sino ang itinaas ng Diyos? Na? Sino ang binigay ng Diyos na Savior? Mula sa kay David, binhi ni David. Ang pangalan ko ay Jesus. Kaya yung Kristo na ating sinasamba, na ating pinagtitiwalaan, na ating tagapagligtas, at Diyos at Hari, yan po yung tinatawag ng Bible, the Holy One of God, the Holy One of Israel, the Holy One of Jacob, the Holy One and the Just. Luke 2:11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Kaya, bakit pa tayo mga problema? Meron ka na palang Savior. Meron ka ng Redeemer.
at meron ka pang supply. Diba? The Lord Jesus Christ, the Almighty God, who gave Himself a ransom for many. Makikita po natin yan sa ibang mga talata sa Bible. Kaya mga kapatid, let's stop worrying and start praising God. Amen? Pag hindi dumating sa'yo, baka hindi kalooban ng Diyos. Huwag mong pilitin. Sapagkat kung yan ay kalooban ng Diyos, darating yan. Kaya lang, baka hindi sa panahon na gusto mo. Baka yung panahon na yun, hindi mo pa kailangan talaga. Akala mo lang kailangan mo, pero ang totoo, hindi. Kaya darating yan, kung kailan kailangan mo na. Kaya, kung meron po kayong kabigatan sa buhay, kinatatakutan sa buhay, just trust the Lord, obey His will, and God will perform a miracle in your life. Diba? Marami tayong problema. Hindi sabihin, kayo lang ang may problema at kayo lang ang pinakamatinding problema. Hindi po sabihin nyo, kapag ang daming tao, mas matitindi talaga ang problema. Iba nga, wala naman sakit eh. Akala nila may sakit sila. Malaking problema yun. Iniisip niya may sakit siya pero wala pala. Yun ang sakit niya. Ano? Iniisip niya may sakit siya. Yun ang sakit niya. Eh tayo, di ba? Meron tayong Diyos na nangako. Hindi tayo pabayaan, hindi tayo iwanan. Ililigtas niya tayo, tutulungan niya tayo, itataas niya tayo. Pakikinggan niya tayo sa ating mga panalangin. Di ba? Pero bakit mukhang ang mga unbeliever mas masaya pa, mas matino pa kaysa sa atin. Dapat tayo mga Kristyano, makita ng mga taong to, hindi natin kailangan ng malaking halaga para maging masaya. Kapag meron tayong Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Wala kang pera, masaya ka, siguro pag may pera ka palalo. Di ba? Ay, dito nga, kahapon, wala kami trabaho ni misis. Hindi trabaho namin ni misis. Ako, pastor. Asawa ng pastor. Nagamat na meron kami mga sideline na kung ano-ano. Yan, nakatambak pa nga rin yung mga product namin eh. Mga sinturon, mga silver, mga gold. O, gusto nyo tumulong? Ganap kayo ng bayad. O, di 50-50 tayo sa kita. Para naman may pang gasolina kami. Di ba? Pero ang Panginoon, nagbibigay sa amin ng aming mga pangailangan. O? Kaya, at kung tutusin, kung maipapatitulohan namin yung lupa sa meron po kami 200 square meter binigay sa amin. Hindi pa nga lang titulado, alam ko sa pangalan namin. Pero kung pagka nagkakausap kami ng pastor, i-request ko, lagyan na namin ng muhon, kami nagagastos. Sabi, mahalaga 6,000. Eh di at least yung 200 square meter na lupa, maaaral namin, ipapalagay ko na sa pangalan ng Jesse. Ano yun? Di ba? At kung mabibili namin yung katabi ng Pulong Yantok na binibili nating lupa, halagang 35,000 na ihuhulog mo, next year ka na maghuhulog ng monthly. Diba? Binayaran ko ngayon 35,000. Next year na ako pwede maghulog kung wala akong ihuhulog monthly. 80 square meter. Nasa likuran ng lupa natin sa Pulong Yantok. Nag-iisip nga ako kanino kaya ako mangungutang? Di ba? Actually, mga kapatid, nag-iisip ako ng paraan ko na magkaroon ako ng 35,000 para mabayaran ko yung down ng 80 square meter na lupa sa likuran ng lupa natin na binibili sa Pulong Yantok. At next year pa ako magma-monthly. Alam niyo ba magkano monthly ng 80 square meter? For 5 years? 2,500. Hindi pa nakala kung bumupa ng isang bahay, 2,500 monthly, pwede mo nang tayuan anytime ng iyong bahay. Dalawa yun, isang 53,000, isang 35,000. Yung 35,000, nandun sa likuran ng ating lupa. Sa Pulong Yantok. Nag-iisip nga ako, sino kaya ako sa ating lupa? Diba?
Pero ano kung sino kinakausap ko? Panginoon. Panginoon. Yung Panginoon. Sayang naman. Baka makuha ng iba, di ba? Kaysa iba makakuha, halagang 35,000, idadaw namin. Tapos next year na kami magmamonthly, 200, 2,005. Eh, ba't wala ka sa loob ko? Kasi gagraduate yung dalawang mga anak sa next year. O, eh kung makukuha ko yun, galing sa bulsa ko yung pera, binigay ng Panginoon, bibigay ko yung kay Jewel. May lupa na si Jewel, 80 square meter. Tabi pa ng simbahan, di ba? Pero kung magagaling sa church natin, yung pambayad, eh, para sa church yun. Hindi para kay Jewel yun. Diba? Eh, galing sa church yung pambayad eh. Hindi, i-extend na natin doon para sa church. Yung 120 square meter natin, plus 80 square meter, ilan na? 200. And then, laki ng lupa natin, sa pulong yan to, mabalad ang magpapastor doon. Kaya, Brother Jericho, pagpastoran mo na. Tapos, tatayo natin ang 4 na palapag. Yung isang palapag doon, sa'yo. Bahay mo. 200 square meter. Yung buong bahay mo yun. Kasi isasagad natin yun. Isasagad natin. Laki, ito, 60 square meter lang daw, brother. Ano? 60 square meter, oh. Eh, kahit kung pagulong-gulong ka rito, hilo ka na, hindi ka pa nakakarating dun eh. Eh, 200. Kaya kalaki yun. Bahay mo lang, 200 square meter. Grabe. Eh, baka, maliit lang ng konti sa mansyon, siguro yun. 200 eh. Eto nga eh, ilang square meter itong lupa nyo, Fred? 400. 300 lang to. Oh, eh napakalaki oh. Napakalaki lupa oh. 300. Babawasan mo lang ng 100. Siguro, itong lupa na to, na bahay, kung dito, baka may 100 yan, no? Yung isang ni, oh. Eh, napakalaki pa nung nandun. Ewan ko. Meron na kayong lupa doon, tatayo na lang ng building, ayaw niyo pa magpastor? Wala kami nga, wala kaming lupa, wala kaming building, nagpapastor kami. Kaya hindi ko maintindihan. No? Bagay, kung talagang tinawag kayo ng Panginoon, kahit ano, eh, susunod kayo, pero kung hindi, talagang gano'n, no? Okay, manalangin tayo. Kaya yung ating pong Savior, amen? Our Creator, our Redeemer, God Himself, in the person of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen? Tayo po tumayo. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami. Kayo mismo ang aming Creator. Kayo mismo ang aming Redeemer. Kayo mismo ang aming Savior. The author of our salvation and our Savior. Panginoon, magbibigay po ka ng paanyaya. Maluwalhati po kayo. Bago tayo magwakas, mga kapatid, hindi ba kayo nakukumbisi ng salita ng Diyos? Para maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya, huwag mag-worry. Just live according to the will of God, according to the word of God, according to the works of God. Ewan po, mga kapatid. Ako'y kumbisido. Oo, naranasan namin ang hirap. Para sa amin, grabing hirap. Pero mga kapatid, lumipas na yun. Sabi ko nga, 2 na ang anak ko, at 3 na, si Jewel, si Jelly, si Jeshua. Tinatanong ako ng mga tao, Pastor, ano yung sasakyan nyo? Auto. Sabi, auto ka na pala, Pastor. Oo, auto. Asan pa sa mga auto mo? Ito, suot ko. Ha? Hindi, Pastor. Sasakyan mo talaga, meron ba? Sabi ko, meron nga, auto. Asan, Pastor? Ito, suot ko. Sapatos yun eh. Ayun nga, auto. Sapatos ko. Yan ang aking sasakyan. Nakakarating ako kung saan ako dalhin ng sapatos na yan. Diba? Pangalawa, sabi ko, may tornilyo nga ng bisikleta, wala kami. Pero ngayon, masasabi ko pa bang auto? Masasabi ko bang may tornilyo ng bisikleta, wala po kami? Hindi po. Meron po kaming 2 single. Yung isa, hinuhulugan ko. Nakahulog na ako ng 1,000. 4,000 na lang po.
Yung kay Jesuran, na single, binayaran niya cash. 10,000. Yung tricycle namin, isa, binigay sa amin ng bayo ko. Yung dalawang tricycle, yung isa, binigay ni Pastor Tony para sa church natin. Yung isa, binigay ng napanalunan natin doon sa kina Pastor Yagi. Brand new. Yan, binagamit natin. Yung van, binenta sa church natin, binayaran natin. 1 year natin binayaran. Bayad na. So, hindi ko na pwede sabihin, dito rin nyo ng bisikleta, wala kami. Pinagpapala na tayo ng Panginoon. Noon, wala tayong lupa. Di ba? Kahit saan, wala tayong lupa. Nakikitira lang tayo, nakikitirik lang. Ngayon, meron na. Saan? Nasa pulong yan to. Di ba nga lang ba yan? Pero, after 5 years na pagbabayad natin, ilalagay sa pangalan ng church. So, yung sabi mga kapatid, hindi sa habang panahon, nandun ka sa lowest part ng buhay. Unti-unti inaangat ka ng Diyos. Gusto lang ng Diyos, habang inaangat ka niya, natututo ka. Hindi ka mapakmata, hindi ka mayabang, hindi ka balasubas, hindi ka waldas. Maraming pastor, sabi ko sa inyo, waldas. Laging nasa mga lugar. Kung saan-saan nakikita. Sabi ko itong mga tao to, salamat naman. At meron silang pera. Kaya lang, ang ministry kaya nila kumusta? Baka naman, yung ministry nila papabayaan. Pangalawa, baka naman sa kanilang ginagawa, ang kanilang kalusugan ang nalalagay sa alangay. Isang pastor, dahil sa kanya single, so yun ang nakita ng doktor, nagka-problema siya sa kanyang prostate. Dahil yung kanya single, laging nakabilan sa araw. Sasakay siya ng mainit. Then, nagka-problema siya sa prostate. At ang sabi ng doktor, pwede ka mabaog. Gumaling na siya. Actually, gumaling na siya. Pero meron siyang tendency na baog. Dahil sa lakas ng gamot na ibinigay sa kanya ng doktor. Ang binigay sa kanyang gamot pangmalala. Pero sa biyaya ng Diyos, gumaling na siya. Binata. Maraming negosyo. Maraming pera. Diba? Sana nga, yung mga biyaya ninyo na dumarating sa tama na pupunta. Hindi sa mali. At kung sa tama na pupunta yan, ang Diyos maluluwalhati. Pero kung yan ay nalalagay ninyo sa mga maling investment, maling binibili ninyo, ginagawa ninyo, mga kapatid, sabi ng Bible, isang araw, nagbibigay ka ng sulit sa Diyos. Kung ano ang ginawa mo sa kayamanang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung ano ang ginawa mo sa sarili mo, sa katawan mo. We are accountable. Individually. Accountable. Individual accountability. Kaya sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako to maximize every single centavo na your blessing. Ma-maximize ng gamit for the ministry. Not for myself, but for the ministry. Diba? Kaya sa akin, walang problema ang pamilya ko sa akin. May pagkain, walang pagkain, walang problema. May ulam, walang ulam, walang problema. Kaya kong hindi kumain. Kaya kong kumain ng talbos. Kaya kong kumain ng kangkong. Pati nga balat, kinakain ko eh. Alam niyo ba, balat ng saging na kinakain ko? Inaalis ko lang yung pinaka-labas. Kaya lang, mapait. Kaya madala akong kumain. Pero paminsan-minsan, kumakain ako nun. Bakit po? Maraming vitamina yung balat. Lalo na yung saba.
hindi binobombahan. Kaya mas healthy dahil wala siyang spray ng gamot. So mga kapatid, ngayon, ano ang plano mo para sa gawain ng Panginoon? Masaya ka na ba? Masaya ka ba na aatel lang? Then wala na. Or nag-i-involve ka sa gawain ng Diyos. I-involve mo ang iyong riches, ang iyong kayamanan. Diba? Hindi lahat pastor, hindi lahat evangelista, hindi lahat guro, pero lahat soul winner. Lahat preacher of the gospel. Ngayon, hindi ka na nga soul winner, hindi ka na nga preacher of the gospel, hindi ka pa nagsusuporta sa gawain ng Diyos. Eh, anong trabaho ang gusto mo sa Panginoon? Anong pakinabang ng Diyos sa iyo? Niligtas ka niya, binago ka niya, minahal ka niya, pinagpala ka niya. Pagkatapos, wala kang gagawin sa Diyos. Di ba? Di ba nakakahiya sa Panginoon? Tapos kanyang iligtas at bigyan ng lahat ng pangailangan ng proteksyonan ka. Tapos, nakatunga ka lang. Naghihirap ang gawain ng Diyos. Pero, hindi ka man lang. Hindi mo man, sabi nga, ang tawag ng Bible dyan ay Pharisee. Hypocrites. Sabi ng Bible. Pinapagawa niyo sa mga tao na hindi hinihipok ng inyong mga daliri. Ang tawag po ng Bible doon ay hypocrites. Pag may pinagawa akong bagay, sinisigurado ko ginagawa ko yan. Sinabi ko magturo kayo sa mga nakakulong, nagtuturo kami sa nakakulong. Sinabi kayo magtanim kayo ng kamote, nagtatanim ako. Hindi lang kamote. Di ba? Ang hipokrito, tuturuan ka ng gagawin, pero hindi nila hihipuin. Pero ang taong hindi hipokrito, tuturuan ka ng gagawin habang ginagawa niya yung tinuturo sa'yo. Sabi nga teaching by example. Living by example. Living by example. Dapat ganun ang buhay natin. Ewan ko, itong mga anak ko. Nakikita naman ng anak ko. Ganun buhay ko. Wala akong tinatago sa kanila. Alam nila ang bank account ko. Wala nang laman yun. Nadali ako ng bangko. Sinira ko na. Alam nila ang GCash ko. Ano po? Wala akong password sa akin. Kung may password man, alam nila. Walang password dun. Kaya meron. Alam nila, sa kanila ako nagtatanong, anak, paano ba bubuksan tong account ko? Alam nila. Nakakalimutan ko yung account ko, pero sila alam nila. Wala akong alam na ginagawa na hindi alam na ang mga anak ko. Kung may pera ako, alam na anak ko, kung may pera ako, wala. Diba? Kaya nga madalas kahit may pera ako, ang isip nila wala akong pera eh. Bakit? Kasi nga wala akong talaga akong pera. Kaya may panahon na nagkakapera ako, alam nila, wala akong pera. Kaya hindi na ginagalaw yung wallet ko, hindi na ginagalaw yung bag ko. Diba? Pero kung minsan, nagkakalaman din naman ang wallet ko. Diba? Masabi. O kaya, yung bag ko, nagkakaroon ng barya. Pag ako nakakita ng barya sa bulsa ko, sa bag ko, bigay ko agad sa misis ko. May pera dito. Diba? Allergic ako sa pera. Pero pagka ako nanihingi ng panggasolina, ganito, at least napaprovide naman. So, sa'yo mga kapatid, ang Diyos natin ay napakabuti. Ginagawa ng Diyos ang lahat para sa kabutihan mo. Ano naman ang gagawin mo bilang ganti sa kabutihan ng Diyos? Okay? Dahil lumapit lahat. Lumapit sa harap. Let's come forward and make a commitment. God, salamat po. You are my God, you are my Redeemer, you are my Savior, you are the giver of all things. You are my protection, my wisdom, my knowledge, my understanding. Help me to obey your word, your will, to involve myself
in the ministry. So, lumapit mga kapatid. Pastor lang ba ang gumagawa dapat? Di ba dapat bawat membro ng simbahan gumagawa kasama ng pastor? Pero kung wala ka pa rin pag-alam, ayos lang. Bagkat darating ang panahon, God will reward us and God will judge us according to our labor. Diba? Pag-aralan namin nakaraan, labor of love, work of faith, patience of hope. Kapag meron tayo yan. Tayo manalangin, Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. I did all I can. Hanggang doon lang po ako. Pero through the Holy Spirit, O God, speak to their hearts. Convince them, convict them to involve themselves into the ministry, to sacrifice for the cause of Christ. Nawa po, wala di isa sa amin dito, kahit bata, na walang ministry sa gawain ninyo. Walang misyon, walang part. Lahat kami may ginagawa. Bless rin po ang aming offering. Pagpalaan niyo po para sa aming kabutihan. Tumami sa aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Give thanks.